Hello everyone, welcome sa part 2 po ng ating discussion sa electricity. So sa part po na ito, pag-uusapan po natin yung electrical units, saka po yung Ohm's law. So let's start. So sa ating pong sa electricity po, meron po tayong apat na quantity under po sa ating electrical units po. So ito po yung ating current, voltage, resistance, saka yung power. So ito lang po sila yung naglalaro talaga sa ating electricity. So, ito pong mga quantity na to ay meron po sila kanya-kanyang unit of measurement. So, yung ano po nila, yung sa current po ay meron po siyang amperes or amps na nire-represent po siya ng big letter A. Saka yung voltage po ay nire-represent po siya ng capital letter V, which stand for volts, or E nag-i-stand po siya sa electromotive force. Then yung resistance po ay nire-represent po siya ng capital letter po ng Greek letter po na omega. So ito po ay isa po siyang Greek letter na omega. So nag-i-stand po yan sa ohms. Then yung power naman po ay meron po tayong capital W, which stand for watts. Yung pangalan po nila, yung unit of measurement po nila is usually ipinangalan po yan sa mga tao po. So, yung amperes po ay ipinangalan po kay Andre Marie Ampere. So, siya po ay nakilala for electromagnetism. So, yung formula po ng formula symbol po ng ating currents, which is yung capital letter I, kasi po nag-stand po siya sa intensity of electron flow. So kung ano po yung intensity or gaano kalakas po yung flow ng ating current. So kaya po letter I po yung formula symbol ng current. So sa voltage naman po, meron po tayong formula symbol na E or V, kasi nga po sinabi ko kanina, ito po yung V po for voltage, saka E po for electromotive force. So, yung sa resistance, meron po, ito po ay nire-represent po sa formula symbol ng letter R. Then, yung sa power naman po ay letter P po siya. So, si power po yung watts po ay ipinangalan kay James Watts na nakaimbento po ng steam machine. Yung ohms naman po sa resistance ay pinangalan po kay George Simon Ohm. So, siya po yung may gawa ng Ohm's law na pag-uusapan natin po later po sa video po na ito. Then, yung volts naman po ay kinuha po siya sa pangalan ni Alessandro Volta. Siya po yung nag-imbento ng battery. So, ano-ano nga ba itong mga quantity po na ito sa ating electrical unit? So yung current po or sa letter I, kasi nga po yung intensity po ng flow ng ating electron, siya po yung daloy or yung flow po ng kuryente po na dumadaloy po sa mga wire po natin. So, itong si current, nakadepende po yan siya kay voltage. So, kasi si voltage po ang nagtutulak po kay current para po siya mapadaloy. So, kung si current ang daloy, si voltage naman yung push. So, without voltage, hindi po makakadaloy yung ating kuryente. Ito naman po si resistance, para siya po yung kontrabida. So, hinaharang niya po yung flow po ni current. So, kung malakas po si current, kailangan din po ng malakas na resistance para po maharangan niya po or mapahina niya po yung flow ng ating current po. Then, ito namang si power, siya po yung rate po ng natapos na trabaho. So, alam naman po natin yan sa lower natin na science. Then, let's proceed sa Ohm's law na mismo dito sa yung Ohm's law, kung paano po ginagamit yung Ohm's law sa yung mga house wiring po natin sa bahay. So, yung Ohm's law po ay na-discovered po siya ni German physicist George Ohm. So, ang dinidel naman po ng Ohm's law is yung voltage saka current. So, kung ano daw po yung relationship ng dalawa, sana all may relasyon. So malapit na po ang Valentine's Day. So,
it states that the current is directly proportional to voltage. Saka si current din daw po ay inversely proportional to resistance. So ano ibig po sabihin nito, ma'am? So kapag po sinabi na current is directly proportional to voltage, ibig sabihin po, pag malakas po ang voltahe, pag malakas po yung tulak, syempre po malakas din po yung daloy ng ating kuryente. Kung mahina po yung tulak o yung ating voltahe, mas mahina din po yung daloy ng ating kuryente. Pero kapag sinabi po natin na current is inversely proportional to resistance, so ibig sabihin, pag pag malakas yung ating resistance, hihina po yung daloy ng ating kuryente kasi mahaharangan po siya, malakas po yung nakaharang sa kanya, kaya hindi po siya makakadaloy ng tuluyan. So kaya po inversely proportional po siya. Pero pag sinabi din po natin na ah, mahina yung ating resistance, so yung flow po ng ating current is siyempre lalakas din po siya kasi hindi po niya kayang harangan yung flow ng ating current. Kaya po, si current ay inversely proportional po siya sa ating resistance, sa kasi siya din po ay directly proportional to voltage. Sana po nakuha po ninyo. Pero kung sakali po na hindi po ninyo nakuha, pwede naman po ninyo na balikan po yung video na po na ito. Okay, so sa Ohm's law din po, may tinatawag po tayong Ohm's law wheel. So ito po yon. Ito yung sa ibaba, ay sa taas po. So kung napapansin po ninyo dito sa gitna, nandyan po si P, power, amps, volts, saka si R. So yung mga tatlong formula po na nasa quartz po ng R, siya po yung mga formula po na pwede po natin gamitin para po makuha po yung value po ng ating ohms. The same po sa power, the same po sa amps, the same po sa voltage. So dito po, yung iba po ay mini-memorize po talaga po nila to. Kinakabisado po nila. Pero later, sa mga tao po na katulad ko na hindi mahilig mag-memorize, isi-share ko po kung ano po yung ginawa ko. So, aside po sa Ohm's law wheel, meron din po tayong tinatawag na vert triangle saka yung pi triangle. So, simple lang naman po itong vert triangle. So, siguro alam na po ito ng lahat. So, yung sa vert triangle, so kahit na marami na nakakaalam, i-discuss ko pa rin. So, sa vert triangle, so yung V or voltage na sa itaas, then sa baba po ay nandun po yung ating I, which is the current, saka R, saka na nag-stand po sa resistance. So, ang rules lang naman sa vert triangle, for example, kung ano po yung hahanapin natin, yan po yung tatakpan natin. So let's see na yung hahanapin natin is si voltage. So takpan po natin si V. So yung makikita na lang po natin is si I saka R sa baba. So magkatabi po sila. So sa mathematics, kapag magkatabi, ibig sabihin po niyan is i-multiply po natin. Kaya yung formula po niyan is voltage equals to I times R. And then kung yung current naman or si I naman po yung ating hahanapin, tatakpan lang po natin si I. So yung makikita po natin is si V saka si R. So ibig sabihin kapag nasa taas si V, sa baba si R is i-divide po natin. So si V i-divide po natin sa R. Kaya I is equals to V divided by R. So the same way din po sa resistance. So kapag tinakpan natin si resistance, yung makikita po natin is si V saka si I. So, si V is i-divide lang po natin sa letter I or sa ating current. Meron po tayo dito mga example. So, computing for the current. So, let's say na yung hinahanap po natin is si current. How much the current flow. So, yung hinahanap po natin si current. So, kapag current po, ano po yung tatakpan natin? Okay, so very good. Si letter I po yung tatakpan natin kasi po si current po yung hinahanap natin. So, tatakpan po natin si letter I. So, yung formula po natin is magiging I equals to V over R. Then, isupply lang po natin yung value po ng mga given po natin sa ating question or sa ating problem. So, yung V po natin is 220 volts.
Yan. Yan, 220 volts. Saka yung ating R is 20 ohms. Yan. So, yung sagot po natin dito is 220 divide R is 11. Kung hindi ako, check po natin. So, 20 divide 20 is equals to 11 amps or amperes. So, sa situation po or problem po na ito, yung sagot po natin is 11 amps. Ang ginamit po natin na formula is itong nasa gitna kasi po current po yung hinahanap po natin. Okay. So, paano po kapag voltage naman po yung hinahanap? So, meron din po tayo niyan. Don't worry. So, what is the applied voltage? So, ayan, si voltahe na po yung hinahanap natin. Kapag hinahanap si voltage, takpan natin si V. Kaya yung gagamitin po natin na formula is V equals to I times R. So, again, isupply lang po natin yung mga value po nila. So, si I is, or si current is meron po siyang 13 amps. Then si R naman po ay meron po siyang 6 ohms. So yung sagot po natin is 13 times 6, magkano ba? 13 times 6 is equals to 78 volts. Yan. So sa question po na ito, yung sagot po natin is 78 volts. Paano naman po kapag resistance naman po yung hinahanap natin? So the same way, what is the resistance or the amount of opposition to an incandescent bulb with a current flow of 12 amps? Yan po yung I natin kasi amps po siya, ampere, di ba? Sabi kanina, amps, yung yung unit of measurement ng current is amperes. Then nasa 110 po yung kanyang volt. So, isupply na po natin. So, kapag resistance ang hinahanap, takpan si R. So, yung maiiwan si V divide I. So, ito po yung ating gagamitin na formula. Then, isupply lang po natin yung mga value po nila. Diba? Very simple lang po. Okay, V divide I. So, si V natin is 110. Then, yung ating I is nasa 12 volt, 12 amperes. So yung resistance po natin is 110 divide 110 divide 12. So yung ating resistance is 9.16 or 9.17 ohms. Yan po yung ating value po ng ating resistance sa problem po na ito. May point po dyan. Hindi, yan, 9.17. Okay. So, paano naman po kapag power po yung ating hinahanap? So, kung meron tayong vert triangle, meron din po tayong PIV triangle or pi triangle kung tawagin. So, yung P, nag-stand po siya sa power. Yung I is current, saka B yung voltage. Or itong voltage, pwede rin po siyang magiging E, kaya magiging pi na po siya. So, the same way kung paano po gamitin natin yung yung over triangle, ay ganun din po natin gamitin yung ating PIV or pi triangle. So, kung ano yung hinahanap natin, is tatakpan lang po natin yung ating hinahanap. Din yung maiiwan po yung ating supplyan po ng value. So, meron po tayong dito, situation. So, a 0.10 amperes lead, bulb is connected in 50 volts line. What is the electrical power consumption? So yung hinahanap po niya is yung power. Kung magkano po ba yung nagamit nila na power supply sa 10 amps na lead bulb na nakakonek sa 50 volt lines. So, kasi since given naman po yung I saka yung ating voltage, so ang gagamitin po natin is yung PIV or pi triangle, pi po na formula. So, supply po natin P kasi power po yung ating hinahanap. Then yung I natin is uh, nasa 10.10 amps. So, may point po yan dyan.
point po yan. 0.10 amps, then i-multiply din po natin siya sa 50 volt line. So, yung magiging sagot po natin dyan is magiging 5 watts po siya. Yan, 5 watts. So, i-correct po natin kung tama po ba siya. So, 0.10 times 50. Okay, 5 watts. So, yung sagot po natin sa problem po na ito is 5 watts. Pero, what if pag hindi po binigay yung value ng current or hindi binigay yung value ng voltage o ang binigay lang is yung R. So, let's say na sa problem po na ito, magbibigay po tayo ng problem kung saan po hindi given po yung I, kundi yung given po is yung resistors. Let's say na 10 po yung value po niya. So, ito po yung sinasabi ko kanina na hindi naman po, hindi niyo kailangan na i-memorize yung nasa Ohm's law will. Pwede naman po yung basic lang yung tandaan po ninyo, yung verse saka pi triangle lang po. So, kapag po ganito, yung given po is si P, yung kailangan po natin is hanapin is si P, which is si power. Then yung given lang po natin is yung voltage saka yung resistors. Hindi po natin siya masosolve gamit yung pi triangle kasi wala nga siyang value ng I. So, yung gamitin po natin, so meron po tayong mga formula dito sa baba. So, hanapin po natin yung walang letter I kasi wala po tayong value sa I nga po or sa ating current. So, ito, sa pi triangle, hindi natin pwede gamitin kasi kailangan niya po ng value ng I. So, dito rin po yung sa right side, hindi natin siya pwedeng gamitin kasi need niya po ng value ng I or current. So, yung gagamitin natin na formula is ito lamang pong sa gitna. So, let's see. Let's solve. So, yung E po natin is, yung voltage po natin is 50 volts. Let's see 50 volts. 50 volts. So, P equals to 50 volts. Yan. Then, to the power of 2 po siya. Express to the power of 2. Yan. Then, i-divide din po natin siya sa R which is 10. Okay. 10 po yan. Ang hirap magsulat. Okay. So, taas natin. Medyo itaas. 50 times 50 is equals to, kasi to the power of 2 po yan siya. So, 50 times 50 is meron po tayong 2,500. Yan. I-divide po natin sa 10. Yan. Kasi nga 10 po yung value ng ating R. So, yung magiging sagot po natin is 2,500 divide 10 is meron po tayong 250 watts na power. Yan. So, kapag po yung given po natin is wala yung I, then yung given lang po is 10. So, yung sagot po natin is 250 watts kapag po yung formula na ginagamit natin is itong nasa gitna. Yan. Pero kapag hindi niyo po na-memorize yung formula po na ito, pwede po natin nabalikan yung ating vert triangle saka pi triangle. So, since unahin po natin yung sa vert triangle, since given po yung V saka R at yung hahanapin po natin is yung value ng I kasi siya po yung walang value. At yun yung hinahanap natin para magamit po natin yung pi formula. So sa I, kapag I po yung hinahanap natin is ang formula po natin sa vert triangle is I divide R. So i-supply din po natin. So yung ating voltage is meron po siyang 50. Yan, 50 po siya. Then yung ating R din po is 10. So ang value po ng ating I is magiging 50 divide 10 is magiging 5 po siya, 5 amps. So, since nakuha na po natin yung value ng ating amps,
So, pwede na po natin na gamitin yung ating pi triangle para makuha po natin yung power. So, power, so since meron na po tayong value ng I, which is 5 volts, yan, 5 amperes, hindi volts, 5 amps, kasi current po siya, i-multiply po natin yan siya sa 50 po na, yan, 50 po na voltage po natin. So again, 50 times 5 is, ang sagot din po niyan is 250 watts. Yan. So, the same lang po sila ng result kapag po, kapag po ginamit natin itong formula na ito po. Yan. Kaya lang po, dalawang formula po yung gagamitin ninyo dito po sa taas. Pero kung memorize nyo naman po, dito na lang po kayo sa ibaba. Ito na lang po yung gamitin ninyo na formula kasi po, mas madali po siya, shortcut po siya kung naghahabol po kayo ng oras. Pero kung hindi po kayo, kung katulad ko po kayo na hindi mahilig mag-memorize, so ito na lang po sa taas, verse saka pi triangle lang po yung gamitin po ninyo. Okay, so let's proceed sa horsepower. So ano ba yung horsepower? So ito po yung measurement na ginagamit po natin kapag po may kalakihan na po yung machine na nagko-consume or nag-consume ng ating electricity. So sa horsepower po is yung value po niya sa watts is kapag meron po tayong 1 horsepower, pag sinabi pong 1 horsepower, ang equivalent po niyan sa watts ay 746 watts. So, for example, meron tayo dito, escalator na nagko-consume ng 10,553 watts per hour. So, i-convert natin yan into horsepower. So, since yung isang horsepower is equivalent siya sa 746 watts. So, i-divide lang po natin yung ating 10,553 watts sa 746 watts. So, yung magiging sagot po niyan, so 10,000, yan, 10,533. Let's solve. 10,533 divides 746 ay meron po tayong 14.11 or 14.12 na horsepower. So, yung 10,533 watts na escalator is pareho lang po sila sa 14.12 na horsepower na escalator. So ano lang sila, magkasing lakas lang po sila. Okay. So let's proceed in computing for the resistance in a series circuit. So sa series circuit, wala po tayong masyadong problemahin kasi hindi po siya ganun ka-complicated. Mag-a-add lang po tayo, then yun na po. Yun na po yung value, yung total current po at saka total resistance po natin or total voltage po natin. So tandaan lang po natin na sa series circuit, so loads are connected end to end. So nasabi na po natin ito sa part 1. Nasa series circuit is pinagdugtong-dugtong lang po natin yung ating mga loads. Isang wire lang po yung ginagamit natin or isang path, then pinagdugtong-dugtong lang po natin yung kung ilang pirasong valve po yung kailangan nating pagdugtungin. So sinasabi dito na sa series circuit daw po, if one is busted, all valves goes off. So, nasabi ko na rin po ito sa part 1, kapag nasira yung isang valve sa series circuit, lahat po ng nakasunod po na valve sa valve na nasira is hindi na rin po gagana. Kasi po, mapuputol po yung parang bridge or parang tulay na magdudugtong sa dalawang path or dalawang daluyan po ng ating kuryente para po makasupply pa po siya sa mga susunod po na mga sa susunod po na mga bulb. So yung total sa pagko-compute daw po ng total resistance sa ating series circuit is kailangan lang po natin na i-add or i-sum up po natin sila lahat. So for example sa given natin dito sa diagram, so sa
R1 or sa resistor 1 meron tayong 10 ohms. Total resistors yan. So sa R1 meron tayong 10. So sa R2 meron tayong 20. Then sa R3 meron tayong 30 ohms. So yung total resistors po natin sa diagram po na ito is 60 ohms. Oo, 'di ba? Madali lang po yung sa series kasi magpa-plus-plus lang po tayo. Okay. Let's proceed po sa the sum of all individual voltage will give the total voltage. So, kagaya lang po din ng ng ating resistance. So sa series po yung ating voltage po is kailangan lang po natin na ah, yung i-add lang po natin yung ating mga voltahe or ating mga voltages. So the sum of all, yung total po kapag in-add mo na po lahat-lahat ng voltahe, so yun po yung total voltage din po ng ating series circuit. So may example po tayo dito. In a toy car, 3 batteries were connected end-to-end. End-to-end kasi nga, series nga po siya to supply the motor. So each battery has 12 volts. So may tatlo tayong battery. So sila po ay may tig 12 volts na voltage. Okay, so 12. So yung ang mangyayari po dito, so battery 1 ay may 12 volts. So battery 2 or voltage 2 is may 12. Yan, plus 12 na naman kasi tatlo nga po sila. So so yung total po na voltage po ng 3 batteries po na kinonekta sa ating toy car is 36 volts. Yan, pinag lang po sila, pinag-a-add. Okay, dito tayo sa pinakasimple. So sa current po, kapag nagsosolve po tayo ng total current sa series circuit po ay wala na po tayong kailangan gawin. Kasi nga po yung current po sa ating series circuit ay constant po siya. Kasi nga po tuloy-tuloy lang po yung supply ng ating kuryente. So kung ano po yung current sa first load, yun din po yung magiging current po ng second load until po sa pinaka-last po na load ng ating circuit. So again, sa series circuit, kapag total resistance at total voltage, i-add lang po natin lahat-lahat po. Then, pag sa current po, hindi na po tayo mag-solve kasi po constant na po yung ating value. Okay, so let's compute the resistance in parallel circuit. So dito, medyo komplikado po yung ating pagsosolve kasi po paiba-iba po tayo ng formula. So, let's read the rules. So, in parallel circuit, loads are connected side by side. So, kung sa series ay end-to-end, so sa parallel naman side to side siya across the path. So, pinagtatabi lang po ninyo. Then, if one load open or busted, so kapag nasira po yung isang load, sinabi ko din po ito sa part 1 natin na kapag nasira ang isang load sa ating parallel circuit, so gagana pa rin po yung ating load sa ating pangalawang load sa pangatlong load or so on. Kasi marami pong pwedeng daanan po yung ating kurente. So may mga kanto-kanto po dito sa ating parallel circuit. So marami pong exit point. Yun. Okay. So, ano ba yung ginagamit natin na formula kapag hinahanap natin yung total resistance sa parallel circuit at kapag dalawa lang po, if there are only two resistance given in parallel circuit tapos magkaiba po yung kanilang value. So kapag po sa parallel circuit, dalawa po yung given ng ating resistors tapos magkaiba po sila ng value, ito po yung gamitin natin na formula, yung total resistance is equals to R1 times R2 divided by R1 plus R2. So, meron po tayong example po dito. I-supply na lang po natin sila. Hindi ko na isusulat itong formula kasi may kahirapan po magsulat. Okay, so RT or total resistance. So sa ating given dito or sa ating situation, so tinatanong nito is what is the total resistance of a parallel circuit with resistance of 10 ohms and 5 ohms. So yung R1 natin is
10 ohms. Then, yung ating R2, 10 po yan, hindi po yan 2. Yan. 1 po yan. Yan, 0. R1 po yan times 5 ohms. Yan. So, i-divide po natin yan sa 10 plus 5. So, saan po kinuha po yung formula na yan? So, dito po yan sila nanggaling. Yan, sinupply lang po natin yung value po nila. Yan. Okay. So, 10 times 5, yan, isolve po natin. 10 times 5 is, meron po tayong 50 divide 15. Kasi 10 plus 5, 15 po yan. So, 50 divide 15, yung magiging, ano po natin, magiging total resistance po sa, sa situation po na ito is, yan, 3.33. Yan. So, tandaan lang po natin na yung ating total resistance is dapat po talaga siya mas maliit kaysa sa pinakamaliit po na given na resistors value. Yan. Yung maliit po na resistors value natin is 5. So, yung ating total resistance is 3.3. Mas maliit po siya sa 5. So, paano naman po, ma'am, kapag tatlo yung given po na value ng resistors, then magkaiba-iba po sila ng value. So, ganito naman po yung ating formula na gagamitin. So, let's see, may ano po na tayo dito. So, yung ano po natin, if there are 3 resistance with different value. Yan. Yung formula po natin is itong nasa kabila, yung nasa blue po natin. I 1 divide RT is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on kung ilan pong given po na ating na value po ng resistor. So dito sa ating situation, ang tinatanong is what is the total resistance of a parallel circuit with a resistance of 10 ohms, 2 ohms, and 1 ohms respectively. So i-solve po natin. I-supply po natin yung ating formula. So 1 over RT. Yan, RT. So, equals po niyan is 1 over, yan, pag-isahin na po natin yung 1. 1 over yung value po ng ating R1 is 10. Yung value po ng ating R2 is 2. Then, yung value po ng ating R3 is 1. So, isolve po natin. So, 1 divide 10 is equals to point po yan, point po yan, 0.1. Then, 1 divide 2 is, yung sagot po dyan is 0.5. Yan. Saka 1 divide 1 is 1. Yan. So, i-add po natin yan sila lahat. So, yung sagot po yan is 1.6. Ma'am, yan na po ba yung sagot? Hindi pa po. Kasi, meron pa rin po tayong 1 dito po sa ating sa kabilang side po. So, kailangan pa po natin yan tanggalin para yung total resistance na lang po yung maiiwan. So, para po makuha yung ating 1 dito sa kabila, so ang gagawin po natin is magdi-divide din po tayo dito sa in both sides. So, 1 over RT is equals to 1 divide 1.6. Yan. So, itong 1, kasi meron na po dito sa 1 is mawawala na po yan siya. So, may iwan yung RT. So, i-divide po natin yung 1 divide 1.6 which is 6.25 or 0.625 or 0.63. Doon tayo sa 0.63. Yan. So, point po yan ha.
Yan, ohms. Ohms siya kasi resistance po yung hinahanap natin. Kung napapansin po ninyo, yung 0.63 po ay mas mababa po siya kumpara po sa 1 ohm na pinakamababa pong value po ng ating resistor sa ating situation. Yung 1.6 kasi mas mataas po siya sa 1, kaya po hindi pa po yun yung final answer po natin. Saka kailangan pa din po natin na tanggalin po yung 1 dito po sa 1 over RT. So again, 'pag hindi niyo pa po nakuha, balikan lang po ninyo yung video na ito hanggang po sa makabisado na po ninyo. So ito yung pinaka-easy sa 'pag kumukuha tayo ng total resistance sa parallel circuit. So kapag po may ano po yan, may over. So kapag po, yung given po na value po ng ating resistance is magkapare-pareho po, with ano po 'to, the same value po ito, hindi po ito hindi po different. With the same value, 'yan, mali po 'yan. With the same value, 'yan. If there are 3 resistance in parallel with, the same value, so delete natin 'tong different value, hindi po 'yan, kasali. Ah, Ano ba, eraser, 'yan. Ay, iba pala yung okey. So, um hindi, cross out natin yung different kasi dapat ano yan siya, the same value, hindi different value. So, kapag po meron po tayong tatlong resistance value na given tapos magkapareho-pareho lang po yung value po nila, so yung gagamitin po natin na formula is itong RT is equals to R over N. So, kung for example sa given po na ito, so what is the total, sa situation po na ito, what is the total resistance of a parallel circuit with 3 resistance. So, meron siyang tatlong resistance, then yung value po niya is pareho po sila tig 10 ohms. So, yung pag-solve po natin dito is very simple lang po. So, supply lang po natin yung ating formula. So, yung R natin is 10 ohms. Yan. Then, i-divide po natin kung ilang pirasong ilang pirasong resistance. So, meron tayong tatlo resistor. So, 10 divide 3 is meron po tayong 3 po yan. 3, erase natin kasi hindi po siya kamukhang 3. So, yan. 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 So, meron po, yung sagot po natin is 3.33. Tama ba? Yung 10 divide 3 is equals to 3.3. 10 divide 3. Okay, 3.3. So, syempre kasi ohms yung resistance yung hinahanap natin. So, ohms yung ating symbols po dyan. So, yan yung po yung ating sagot. Okay, so paano naman po kapag voltage po yung hinahanap natin sa parallel circuit? So, sabi dito, the total voltage in parallel circuit is always equal to the voltage across its load. So, kung sa series circuit, yung current po yung ating constant, dito po sa parallel circuit, yung voltage naman po yung ating constant. So, hindi na po kailangan nating isolve kung ano po yung voltage sa ating circuit 1, circuit 2, o sa load 1, sa load 2, sa load 3, kasi po kung ano po yung value ng voltage sa ating load 1, so yun din po yung value ng voltage sa mga sumusunod po na mga loads. So yun po yung sa ating voltage sa parallel circuit. Okay, how about sa current? So sa current, so hindi na rin po masyadong komplikado kasi yung current din po dito is kagaya po ng series circuit, kailangan lang po natin siyang i-add or ipa-plus, plus, plus lang po natin. So yung current sa load 1, current sa load 2, load 3, so ipa-plus lang po natin yun. Sum up din yung total po niya is yun po yung magiging total current. Pero meron pa rin, okay, dito po muna tayo. So, get the power consumed in each load. So, paano po kapag power naman po yung kailangan natin sa hanapin sa parallel circuit. So, kailangan po natin na
i-solve po muna yung power na na-consume sa load 1, then power na na-consume sa load 2, power na na-consume sa load 3. So, the same lang naman po yung pag-solve natin sa ating sa power sa load 1, load 2, load 3 doon sa ating yung in-explain ko po kanina lang na yung sa paano kunin yung power natin. So, kapag po nakuha na ninyo yung value ng power 1, load 1, load 2, load 3, yung kung ilan po yung yung na-consume nilang power, so i-add mo lang po yan sila dito sa baba. So, yun na po yung magiging total power po ng power na na-consume po ng ating circuit. Yan. So, P1 or power 1, power 2, power 3. So, how about po kapag po complex yung circuit po natin? O kapag series, parallel, or parallel circuit po yung kailangan nating i-solve, then ang iso-solve po natin is yung ating total resistance. So, paano nga po ba? So, dito po sa illustration po dito is meron po tayong series parallel na circuit. So, nakaparallel po siya pero nakaseries din po siya. So, paano po natin kukunin yung resistance po niya? So first, sabi dito, get first the total resistance of load connected in series. So kailangan po muna natin na i-identify kung saan po ba dito sa ating diagram yung nakaseries. Kasi yun po yung uunahin natin i-solve para ma-solve din po natin yung ating parallel na nakaparallel na resistor. So sa diagram po nito, so kung napapansin po ninyo dito, itong R2 saka ano ba 'to, R5 is R2 saka R5 is naka-parallel na po yan sila. Kasi magkakatabi po sila. Pero itong R1, R3 saka R4 is naka-series po sila. So kailangan lang po natin to sila kunin yung value po nila para ma-solve na po natin yung parallel circuit. So sa ano po dito is sa R1, so i-supply po natin dito. So sa R1 meron tayong 5. Then sa R3 meron tayong 10. Then sa R4 meron tayong 5. So ang total po niyan is, 'di ba, pag series i-a-add lang po natin 'yan sila. So yung magiging value po nito is magiging ano na po siya, 20 ohms. So instead po na may R1, R3, R4 pa tayo, so lahat po ito sila ay magiging R1, which is yung value po nila is 20 ohms. Yan. So kapag po ganyan, nakuha na po natin yung value nitong sa gitna, so pwede na po natin siyang i-solve gamit yung sa formula sa parallel. So kapag parallel po tayo, kapag tatlo po, tapos magkaiba-iba po yung ating value is, yung gagamitin po natin is RT, 1 RT is equals to 1 over R1. So ano yung R1 natin? 20 ohms. Yan, 20 ohms yan. Plus yung R2 natin is 10 ohms. Yan. Then yung R5 natin or ito is nasa 20 ohms. So then i-solve na po natin yan sila. So 1 divide 20. 1 divide 20 is magiging 0.05. 0.05 po siya. Then si 1 over 10, or 1 divide 10 is 0.1. Then the same lang po din po si 1 over 20 is equals to iris po natin. Okay. 0.05. Then, i-add po natin yung tatlo. 0.05
Yan. 0.05 plus 0.1 plus 0.05 is meron po tayong 0.2. Sagot na po ba yan? Hindi pa po. Excuse. So, dito meron pa rin po tayong RT, 1 RT. So, kailangan pa rin po natin yan sila na tanggalin yung 1. So, magiging 1 over 0.2. So, yung 1 divide natin sa 0.2, yung sagot po natin is 5. Yan. So, yung RT po natin, total, sorry po, inubo po ako. Yung total resistance po natin is 5. Yan. Okay. So, how about, ma'am, kapag baliktad naman po, naka-parallel series naman po siya. So, kapag parallel series po, una po nating isosolve yung total resistance ng ating load na nakakonect po sa parallel. So, bago din po natin siya i-connect, isolve sa series po. So, dito po sa ating diagram, so yung nakaparallel po dito is itong si 3 saka si 5. Yan. So, dahil dalawa lang po sila, yung gagamitin po natin dito is RT. Ano nga po yung formula kapag dalawa lang sa parallel? Is, di ba, R1 times R2 equal, divide by R1 plus R2. So, dito po is, i-multiply po natin si 3 times 5. Yan. Then, 3 plus 5. 3 plus 5. So, magiging 15. Yan, 15. Divide it po yan siya. So, yung ating total resistance sa ating parallel is 15 divide it. 15 divide it is equals to 1.88. Yan, converted na po yan siya. Yan, 1.88. So, yan. Okay. Delete lang po. Erase lang po muna natin. Okay. So, itong 1.88, so, wala na po itong 3 dito, saka yung 5, mapapalitan po yan ng 1.88. Yan, dyan na po yan siya. So, since meron na po tayong value dito, so, pwede na po nating i-add makukunin yung total resistance sa series po. So, meron na po tayong, sa total resistance sa series is add lang naman po natin yun. So, 8 plus 1.8, 1.88, yan. Pwede rin 1.9, yan, o plus 6. So, yung magiging sagot po natin dito is total resistance na 8 plus 1.88 plus 6. So, meron po tayong total resistance sa parallel series na ito na 15.88. Yan. Okay, so, this is the last topic for this part ng ating video, ng ating discussion sa electricity. So, see you sa next video po natin. So, kapag meron po kayong hindi masyadong naintindihan, pwede po ninyong balikan po yung ating video po dito. Yun lamang po. Goodbye at salamat.